Timpong linya via Zoom, makakausap po natin Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Si Castro, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Yusek. Saan ba na? Remote 1. Okay. Yun, yan. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Good morning. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa panayam na ito, Yusek, at may istorbo namin ang inyong aktibidad ngayong linggong ito. Meron lang kasi mga development na mukhang kinakailangan din namin makuha ang inyong panig dahil parang di ko alam kung sino ang maaring isipin natin na nagsisinungaling ukol sa Cabral Files. Pero ayon kay Secretary Dizon, parang lumalabas parang kinuha ng walang paintulot yung laman ng computer man yun o kung ano man yun sa tangkapan ni Yusek Cabral. Ito ba'y sa tingin nyo dapat itong maimbisigan? Anong kwento, totoong kwento, itong pangyayari po dito sa pagkuha ng Cabral Files batay sa version naman po ni Secretary Dizon? Yes, sa aking palagay kasi kay Secretary Vince Dizon nagmula ang mga salita na ito. At kung paano nga ba nakuha, yung kasi yung importante dito, no, Orly, no? Paano nga ba nakuha ang anumang files mula sa staff? Kasi maliwanag parang nadinig ko sa balita, mula sa staff. Kinuha sa staff, tapos nilagay sa tin-transfer sa USB. Hindi pa kasi namin nakakausap si Secretary Dizon sa pinakadetalye nito. Pero ang dating sa akin, sa karamihan sa nakapakinig sa kanya sa balita tungkol diyan, parang pinilit kunin. Parang yun ang dating. Parang ganun yung dating. At lumalabas kung sa staff nang galing, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral. Kasi sa staff computer ang nadinig ko sa balita, galing sa computer o nanghiram ng computer ng staff. At parang ginamit pa yung USB or doon sinalin yung transfer. So, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral yung dokumento. So, kung ganun man yung nangyari at na-transfer ito, ano-anong files yung na-transfer? Ano-anong files ang ma-authenticate? At ang sabi naman kasi ni Sec Vince, maliwanag naman hindi niya na pa nakikita yung document na sinasabi ni Congressman Leviste. So kung di pa niya nakikita, papaano ma-authenticate iyon? Hindi naman sinasabi ni Sec Vince na totoo yan, hindi totoo yan. Pero paano niya mapapatutuhan ito kung siya mismo ay hindi pa niya nakikita yung document na sinasabi ni Congressman Leviste. At meron tayo kasing nadinig na sinabi din before ni Congressman Leviste na parang through a phone call, ay umayo na magbigay. Yun yung sabi niya, yung mga una niyang sinabi, mga una niyang kwento, na through phone call, sinabi ni Sec Vince na, sige, bigyan mo, because of transparency, bigyan mo ng kopya, bigyan mo ng dokumento, something to that effect. So kung phone lang, through phone lang inutos, so paano malalaman nga naman ni Sec Vince yung papel na kinuha niya o nakuha niya kung di pa ito nakikita kasi through phone call lang So mahirapan talaga mag-authenticate si Sec Vince. Anyway, naging moot na rin yan dahil ayon kay Secretary Dizon, hindi niya sinabing totoo. Wala siya sinasabing totoo yung files na yon. Nakakaalungkot lang sa ilang mga nagmamasid. Lalo na yung talagang galit na galit pa rin sa insidenteng ito ng nakawan ng parang may naririnig tayo ng ganito na sa kabila ng ating paghahangad ng katotohanan, may mga kasinungalingan tayong naririnig. In a way, yes. At gusto ko na rin banggitin na ako yung sinabi ni Senator Marcoleta sa isang interview niya sa isang programa. Na sinabi rin niya naman na kung totoo ito, makakatulong naman Pero kung hindi pa nagsasalita, yung ahensya na siya dapat na nag-aayos nito, it will just be considered as speculation at chismis at maaari makagulo pa. Pero kung ito na may totoo, makakatulong naman yun Pero sana patatotohanan muna na yung mga dokumentong yan ay totoo. So, galing na rin yan kay Senator Marcoleta. Mas maganda yung tinuro ni Senator Lacson. Ang lahat ng katungurin ng mga dokumento siguro, mas makatutulong. Tulad binabagit nyo, Yusek, makatutulong talaga ito. Kaya yung tulad ng ginawa niya, over niya
sa ICI or sa ombudsman Yes, yes. sa halip na maging usap-usapan pa na kung ano-ano at lalo lang nagiging kontrobersyal. Yes, opo, totoo yan. Kasi sabi nga ni Sec Vince, lahat na ng mga dokumento, files, everything na mula kay Yusek Cabral, turn over na. Kasi para malaman kung ano ba talaga yung mga totoong documents na pagsisimula ng pag-iimbestiga. May narinig kasi kung komento ng isang abogado, di ko na lang matandaan yung buong pangalan niya, na sa ganitong pagkakataon, alam natin na maraming emosyon ang naghahari. Huwag natin kalimutan ng pagsunod sa proseso, pagsunod sa batas. Lalo-talo na yung pagtukoy sa mga dokumento na ang tawag doon na Yusek, abogado kaya, fruit of a poisonous tree. Lalo-talo na nakuha sa hindi magandang paraan na legally speaking, walang silbihan. Yes, totoo yan. Kasi kapag ginamit mo ang illegal na pamamarang pagkuha niyan, mawawalan talaga siya ng probative value. Wala. Walang saysay. So, mas maganda talaga na illegal. Lahat naman tayo gusto ng katotohanan dito eh. At kung katotohanan lang din naman ang gusto natin, agad-agad mo nang ipakita. Di ba? Wag na natin parang patumpik-tumpik, magpapadelay-delay ka na ipapakita to. Sabi nga ng tao, sabi nga din nila, lahat ng tao naiinip na para malaman kung sino mga proponents nito. So why not reveal it? Why not release it? Kung talagang mayroong magandang dokumento, dapat ipakita. Parang yung iba magpapa-TikTok pa kasi ewan ko ba naman ano yung mga nangyayari ngayon. Parang kinakailangan lahat i-trending muna. Anyway, yes. hintayin lang natin kasi siguro ang magiging, sabi nyo nga ay siguro magandang imbestigahan ang pangyayaring yan. Kung ano yung base doon sa sinasabi ni Secretary Dizon at bagay din sa sinasabi ni Congressman Dibiste. Lipat lang ako. May dalawang commissioner na ho nag-resign. Anong balita? Tuloy, ito ba, magkakaroon pa ba? Papalitan pa ba itong mga nagbitiw na ito? Si dating Secretary Singson and si Commissioner Fajardo? O hayaan na lang na tumakbo ICI? Total, ito ay mati-turn over na rin naman dahil mukhang kakayanin na ng ombudsman, Yusek. Yes, tama yan. Actually naman, ang talagang papel po ng ICI ay, kumbaga, pasimulan. Di ba? Para po ma-concentrate yung pag-gather ng documents, masimulan at makita ba talaga kung sino yung dapat managot. Pero hindi pa po tapos. Marami pa po. Kasi sabi nga ng Pangulo, di ba, the period of 10 years, yan ang mga iimbestigahan. So, ngayon po kasi, base na rin sa mandato, natapos na po yung role or papel or yung trabaho po ni Commissioner Fajardo, ICI Commissioner Fajardo. Tama nga po. Sabi nga rin daw po niya, yung tungkol dyan, dahil siyempre usapin pera yan, so sino pa ba pupunta mo dyan? Di siyempre mga matitigas na accountant at isa dyan kilala SGB na pinanggalingan ni Commissioner Fajardo. Yes. So, sa ngayon, walang napag-uusapan kung magkakaroon ng replacement kasi meron tayong titignan na batas na maaaring ipasa patungkol sa pagkakaroon ng independent commission. So, ang gusto lang naman talaga ng Pangulo is maging maayos yung batas at maipasa ito. Basta tama lang batas. Ang ayaw kasi ng Pangulo, Orly, magkaroon ng sapawan ba ng trabaho. Jurisdiction, no? Jurisdiction ang ombudsman, DOJ, saka yung gagawing independent commission. So, kasi pagka nagkaroon ito ng mga pag-overlap ng trabaho, baka maging question ito. Tama bang isipin na hindi kasi kung ano man ang maaprubahan dito sa Independent People's Commission ito, dapat hindi siya mas mataas sa ombudsman. Tama ho ba yan? Yes, hindi naman sa hindi mataas sa ombudsman. Hindi lang dapat nag-o-overlap. Nagdodoble ang trabaho nila. Yes, oo. Kasi kaya nga nagkaroon ng memorandum ang OSG sa DOJ kasi nagkakaroon na sa pawan before ng trabaho. So nagkaroon ng memorandum, ano yung sa ombudsman, ano yung sa DOJ. So pag nagkaroon ng panibago na naman na investigating body, DOJ and ombudsman okay, kung nagkaroon man ng overlap ng trabaho, sabi ko baka magkaroon ng question or magkagulo ulit. So dapat ang Pangulo, sabi lang ng Pangulo, hindi dapat nagsasapawan ng trabaho kung magkakaroon man ng independent commission. May humihiling kasi na dapat i-certify urgent ng Malacanang itong Independent People's Commission na ito dahil nakabitin sa Kamara na nakabitin daw Yusek. Ang tanong natin, ba't nga ba nagtatagal? Di ba kung priority naman din nila to at priority ng Pangulo to,
Di ba dapat mas maaga yung schedule nila? Tanong ko lang naman, di ba? Parang hindi Parang naman ano din ano, dapat parang narinig ko na rin yan eh. Hindi naman kinakailangan i-certify urgent pa. Eh, nag-uusap-usap na nga kayo eh. Sinabi na nga importante. At Yes. pangalawa, nakapasa na yan sa committee. So parang Mm. sa plenaryo na lang yan. So parang hindi na kinakailangan pukpukin pa ng Pangulo ang trabaho ng isang mambabatas na alam naman nila na dapat ginagawa nila ng mabilis. Yes, Orly. Kasi unang-una, porket ba hindi isa-certify agad ng Pangulo as urgent Hindi ng isang actionan. bill, ay kasalanan ng Pangulo ang delay sa trabaho sa Kongreso. Parang, wag naman nating isisi lahat ang nangyayari sa Pangulo. Kasi parang jurisdiction naman yan ng Kongreso kung mapapabilis nyo o hindi. The mere fact na sinabi niyang priority bill ito, it's up to you kung paano nyo i-schedule yung inyong mga hearings, di ba? Yung kanilang mga activities dyan sa Senado para maipasa yan. Ibig sabihin, hindi naman kasi tuto ng Pangulo kung magkakaroon ng independent commission na base sa batas. Pero it's up to them kung paano itong papabilisan. Huwag natin isisi. May mga mambabatas kasi, Orly, na kasalanan ng Pangulo kung bakit hindi napasa to. Kasalanan ng Pangulo, bakit hindi napatawag itong si Yusek Cabral. Parang lahat na lang nang nangyayari kay Pangulo sinisisi when in fact, hindi na yung jurisdiction ni Pangulo eh. It's up to them eh. Diba? So, huwag natin isisi lahat sa Pangulo. Dami ko pa sanang gustong i-follow up dyan. Kaya lang baka mawala ako dun sa itong last question ko, Yusek. Speaking of dapat sisihin, sinisisi rin po ang Pangulo kung bakit bagong taon na wala pa nahuli. Ang word na ginamit, asa na yung mga big fish, Yusek? Hindi kasi Nakakasuhan at ikukulong. Oo. Actually, sa apat na buwan, ang dami na nangyari. Alam natin yan, Orly. Kaya lang, ito na naman tayo dapat bakit lagi na lang kay Pangulo sinisisi? Una, may independent commission. Ang bilis magtrabaho. Nandiyan ang ombudsman. Nandiyan ang DOJ. Once na-submit yung complaint or recommendation for filing, nasa kamay na po yan ng ombudsman. Ngayon, ang pangako ng Pangulo, maraming hindi magiging merry ang Christmas. Bilangin natin ang lahat na naaresto since then. Ilan na ang may warrant of arrest? Ilan na nagtatago? Ilan na nakakulong? Including na natin ang yung pinakamalaki. Sasabi, yung Diskaya. Ba? Hindi sila pinayagan sa furlough. Yung request nila for furlough. So, ito ay initial lamang na mga gawain. Tama naman ang Pangulo maraming hindi magme-Merry Christmas. Pero, hindi naman niya tinumbok agad na ito si ganyan, or si congressman ganyan, o si senator ganyan. Wala siya sinabi. Ang sinabi lang niya, maraming hindi magiging merry ang Christmas. Tinupad niya naman yun Dahil pinabilis niya yung trabaho. Pero kasi ang tinitignan ng mga tao, o tinitignan ng mga masyadong meticuloso, dapat si ganyan, si senator ganyan, dapat nakakulong na. Pero tandaan natin, yun ang inaabangan nila kasi, Yusek, yung mabibigat na pangalan sa Senado at sa Kamara. Yes, pero hindi pa naman natatapos yung term ng Pangulo Ang sinabi niya nung bago magpasko, maraming hindi magiging Merry Christmas. Marami naman talagang hindi naging Merry ang Christmas Okay, pero yung tungkol sa mga politiko or what, lahat naman to dapat daanin sa due process. Hindi porket nabanggit yung pangalan, ay dapat nakakulong na. Tandaan natin, Orly, ito tandaan natin. 4 na buwan pa lang to, ang dami ng perang na isole, na mga kickbacks Kickbacks marami na naisole. Although marami pa dapat kunin pero at least may naisole. Marami na naisole. Marami na na-freeze ang assets. Marami nang kinakasuhan ng BIR. Marami na, sabi ko marami nagtatago. May mga passport na na-cancel. So ito pa ba ay hindi nakikita ng ibang tao? Yung puro negatibo ang ibinibigay sa media na impact or masyadong negatibo ang mga sinasabi sa media patungkol sa Pangulo. Pero itong mga nagawa, hindi nila nababanggit. Tandaan natin, Orly, 4 months pa lang. Pero, muli, sa 6 na taon ni dating Pangulo Duterte, binanggit yung 2020 na ghost projects, maraming ghost projects. Tatanungin kita, Orly, matagal ka naman dyan sa GMA bilang anchor. May nadinig ka ba na mga tao
na nagsole ng kickbacks sa loob ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte? Wala. Wala po. Wala. May kinasuhan bang malalaking isda or DPWH patungkol sa 2020 ghost projects? Wala. Wala rin. 6 na taon yun. Hanggang ngayon, wala. Ang Pangulong Marcos Jr. lang ang nagsasagawa na to. So sana yun yung makita nila. So hindi nila nakikita yun eh. 'Di ba? Ang iba kasi na ito, mga mambabatas, lagi puro sasabihin nila yabang lang sa pangulo. Ano lang pangako mo? Well, wag naman sila maging binye. Wag silang maging bulag. Kasi at wag silang natutulog sa pansitan o nagha-hibernate ng matagal na panahon. Tignan nila yung nagawa. Sa ngayon, ilan ng amount ang naisusole na kickbacks. Yan lang. Alright. Dapat pala 1 hour ang ating inalat. Pwede ba? Oo, Ang dami ko gusto i-follow up eh. Pero ulitin ko lang yung aking first question kasi hindi lang naging malinaw. Although may pawati kayo na hahayaan na lang itong composition nito ng ICI hanggang formally ma-turn over ito sa ombudsman and no more appointments coming from the president. For the meantime, oo, yung pa lang, walang napag-uusapan. Dahil nga sabi natin, inabangan natin yung batas na magsasagawa ng Independent Commission. Okay. At the same time, nandiyan naman yung Ombudsman, DOJ, na mabilis din naman na nag-iimbestiga patungkol dito sa flood control projects. Yes, Anomalous. maraming salamat mo rin sa binigay ng pagkakataon. And Happy New Year sa ulitin po. Ingat po kayo, Yusek. Thank you po. Happy New Year, Lee, at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mga kapuso niyo po napakinggan.